Hello. Yes, magandang gabi po sa inyo lahat. Dito na naman po ako. Ang ating po ngayong segment ay ang relihiyon sa Biblia ay namumuhay ng salita ng Diyos at hindi ito tumutukoy sa grupo. Yan po. Hello po. Yan. Wala pong nasusulat talaga sa Bible kung ano po yung talagang relihiyon ang kanyang binasbasan. Kundi ang sinasabi lang po niya doon ay ipangaral. Yan. Ipangaral ang salita ng Diyos. Yun po. Basta po ang ating ngayong segment po ay ang relihiyon sa Biblia ay pamumuhay ng salita ng Diyos at hindi ito tumutukoy sa anumang grupo. Yan. Pero lahat po ng mga relihiyon, wala po ako dito tulak kabigin. Lahat po ay welcome po sa akin. Ini-endorse ko po kayong lahat. Yan. Love na love ko po lahat ng para kay God naman lahat yan. Kahit anong relihiyon, pasok po kayo dito kasi wala po tayo dito pinapanigan. Lahat po welcome po dito sa akin. Yan po. Yes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wait lang ha. Wait ha, napatay na yung aso na yan. Magandang gabi po. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, mag-comment lang kayo para ma-shout out po kayo. Ayan, ganyan ako kalambing. Mga sinashout out po yung mga kababayan ko. Ayan. Yes, tuloy lang, pasok lamang. Ayan. Sa mga bagong open pa lang, sa mga bagong nag-join sa aking Facebook account, ito po ay may matutunan po kayo dito. Kaya manood lamang po kayo. Sana maintindihan nyo lang ako. Pero kung uunawain at iintindihin, maintindihan nyo talaga ako. Okay po? Ayan po, ang ating po ngayong segment ay ang relihiyon sa Biblia ay pamumuhay ng salita ng Diyos at hindi ito tumutukoy sa grupo. Ano mang grupo? Yes, shout out po sa inyong lahat. Pasok-pasok lamang po. Yes, ayun. Okay. Ngayon naman ay magbabasa po tayo. Ang babasahin po natin ay tungkol pa rin po sa ating Bible. Doon po tayo kukuha ng sagot sa Bible. Yan po. Shout out po sa inyong lahat. Yan. Okay. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayon, ang sabi ko kasi dito, ang relihiyon sa Biblia ay pamumuhay ng salita ng Diyos at hindi ito tumutukoy sa anumang klaseng grupo. Una, basahin natin sa James. Sa Biblia po ito, nanggaling pa rin. Ang relihiyon na dalisay ay walang dungis sa harap ng ating Diyos Ama ay ito. Pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Yan po ang sinasabi dito sa Biblia ng James.
At magpatuloy pa rin tayo magbasa. Ito pa rin po ay sa Bible pa rin po, sa Santiago naman po. Ang sabi ay, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos, nakikipanayam sa iba't ibang bansa. Yan po, shout out po sa inyong lahat, ha. Yan, manood lamang kayo. Ayan, pananampalataya at karunungan. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Datapwat, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sa Bible po ito galing. Yan. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi manunumbat. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin at kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ayan po, shoutout po sa nanonood sa inyo. Pasok lamang po kayo. Ayan, basahin natin sa Isaiah naman po, sa Bible pa rin po ito. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kahit hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Okay po, sa Bible dyan naman po tayo, ay ito po ang kanyang sabi ay, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So, yun po, ang tungkol pa ito kay sa Panginoon Hesukristo ho. Bali, ayan, shout out po kay Bert Ben Cross at Malo ano sino ito? Hindi ko makita. Si Malo Rin. Si Malo. Yan, shout out sa iyo. Hindi ko masyado mag-view. Yan, shout out po sa inyong lahat. Lang ha. Hindi talaga makita. Okay. So, yun, tuloy po tayo. Hello kay Malo Reponte. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, kung saan man kayo nanonood. Ayan, hello kay Pelitan. Magandang gabi dyan sa inyong lahat. Welcome, pasok lamang po kayo. Ito po, ang tinukoy kasi natin kanina dito kay Jan ay hindi ninyo, sabi sa Bible sa Jan na hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Dahil pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Tumutukoy po ito kay sa aking Panginoon Hesukristo Jesus. Ang aking pong Panginoon Hesukristo Jesus ay siya po ay pwede natin matatawag na kuya natin siya, ilaw. Number 3, pagkain. Number 4, manunubos. Number 5, handog. Number 6, buhay. Number 7, tanging daan para maging anak ng Diyos. Sa Kanya tayo lalapit muna para tayo ay tanggapin ng ating Panginoon sa Kristo Jesus. Yes, Eva. Magandang gabi sa iyo. Eva Culantes. Malayo kasi, di ko madinig. Ay, makita. Basta, Eva Culantes, shout out dyan sa inyong lahat. Kay Pelitan, magandang gabi. Kay, sino pa?
Sino pa kay Ben Cruz. Yan. So, tuloy-tuloy po tayo. Ang taong makasalanan ay wala pa sa kanya ang Holy Espiritu or hindi pa niya kilala si Kristo Jesus or hindi pa niya tinatanggap ang Panginoon sa Kristo. Tanging kay Hesus Kristo lang nalulugod ang Diyos. Di po ba? Tama naman po. No? Kaya sa Kanya, magdadaan talaga muna tayo sa Kanya bago tayo makarita sa ating Panginoon Diyos. Kaya sundin natin ang Kanyang mga ginawa dito sa mundong ito. Okay po, tuloy po tayo. At ibig ng ipahiwatig ng ating Panginoon Jesucristo Jesus ay hindi ito tumutukoy sa kung anong relihiyon pa man. Yan ang sasabi ko kanina. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina na wala binabanggit sa Bible kung ano talaga ang kanyang binasbasan na relihiyon. Wala po doon. Kundi, ang sinasabi lang niya doon ay tayo ay mangaral. Yan. Ipangaral, ipangalap, saka basahin siyempre ang Bible kasi nandoon naman lahat na yung tanong at kasagutan nandun na sa Bible na yun. Yan, magandang gabi sa inyong lahat po. So, tuloy naman tayo, dito naman tayo kay Mateo. Sa Bible pa rin po ito. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayun. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Diba? Sarap ng pakiramdam kapag tayo ay sumusunod sa lahat ng kanyang mga gawa. Ang kabutihan loob po ang kanyang tinutukoy po, hindi yung mga kung ano-anong mga relihiyon, kundi ang tinuturo niya doon ay tayo ay manalangin, ipangaral, yung kabutihan na ipinakita ng ating Panginoon Jesus dito sa mundong nang siya ay nandito pa, yun ay ang ating dapat matularan. Di po ba? Napakasarap magbasa ng Bible. Ayan po, so, ang pagsunod sa tunay na relihiyon ay ang ipangaral ng tama, ang nasusulat sa Biblia. Wala kasing tinutukoy na kung anong grupo. Diba? Dahil kung minsan, ang pagbubuo ng grupo ay nakakagawa tuloy tayo ng hindi maganda. Nandyan na ang bangayan, minsan makakapagbitaw ka pa ng hindi magandang salita, bugso ng iyong damdamin. So, tama naman po, di po ba? Tama naman po talaga. Dapat kasi nagkakaisa na lang tungo sa ating mahal na Panginoon Diyos. Yun po, ang kanyang sinabi. Ito naman po, para naman po sa akin, opinion, para sa akin, lahat ng mga religious ay welcome na welcome kayo sa akin. At wala ako tulak kabigin sa kasi iisa lang naman talaga ang ating mga layunin tungo sa kaharian ng walang humpay kaligayahan. Kaya nga, habang maaga pa, ay gawin natin ang tamang landas yung naaayon sa itinuturo sa Biblia. Gayahin natin ang ating Panginoon Jesus. Siya kasi ang pinakamagandang gawin halimbawa sa lahat ng mga pinagdudusahan niya nang siya'y nasa mundong ito pa. Yes, shout out po. Tuloy pa rin po tayo. Ang kababaan loob, kahit siya'y walang masamang ginawa, pilit siyang hinahanapan ng ikakasira para sa kanya. Pero tuloy lamang siya sa kanyang misyon. Hindi siya mapaghigante at ang kanya ay maturuan tayo ng magandang aral sa kagaya ng kanyang ginawa
sinunod niya ang utos ng ating Diyos. Ayan po, di ba po, napakaganda. Hi, Lenny Ferris, ang ating kumari. Nanonood siya ngayon. Shout out dyan sa inyo. Ayan, so, paano mamumuhay? May nagtanong, sabi niya, paano mamumuhay sa laman ang isang anak ng Diyos? Kay Jesucristong Jesus. Ang sasagot po dito ay ang Biblia pa rin po. Hello, Eva. Eva Colantes. Hello kay Sis Pelitan at sa ating kumaring si Lenny Perez. Yan, shout out yan sa inyong lahat, sa inyo kung nasaan kami ngayon. Yun nga ang sabi ko, ang sasagot pa rin ay ang Biblia. Sa Santiago po ito. Sabi dito, si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoon Hesukristo ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring puso. Yaman nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sandal na gawa upang kayo'y maging sakdal na gawa pala. Yan, sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yan po, pasensya na, ganun pala talaga pag live, hindi mo pwedeng baguhin. Pag nabitawan mo na yung salita, yun na yun. So, tuloy pa rin po tayo. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nangangailangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabika-bila. Yun. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap na anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Datupwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. At ang mayaman dahil sa siya'y binaba sapagkat siya'y ililipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sapagkat sumisikat ang araw na may haring nakakasunog at naluluoy ang damo at nalalagas ang bulaklak nito at nawawala ang kakitaan ng kanyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman at malanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Yes po, magandang gabi po sa inyong lahat. Mapalad ang taong magtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay sa ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Huwag sabihin ng sinuman pagkat siya'y tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kaninangan. Kundi ang bawat tao ay nanunukso sa pagkahihila ng sariling masasamang kita at hinihikayat. Kung magkagayoy, ang kahalayan kung may papaglihi ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan malaki na ay mamumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob, ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa Ama, mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino ng
pag-iiba. Mahaba-haba pala ito. Sa kaniyang sariling kalooban ay kaniyang tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng pangunahing bunga ng kaniyang mga nilalang. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, makupad sa panalita, magmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumawa ng kapiliran ng Diyos. Kaya't hiwalay ninyo ang lahat ng karangyaan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong kaluluwa. Datapwat maging tagapagtupad kayo ng salita at huwag tagapagtinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili, sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi nagtagatupad ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kaniyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nilimutan kung ano siya. Kung ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at natiling gayon na hindi tagapakinig, na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginawa. Kung ang sinuman ay nag-iisip na siya'y reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Yes, tama po. Tama po lahat yan. Sana po ay naintindihan niyo ako. Pasensya na kasi ang haba. Binasa ko lang kasi yung tanong kanina. Ang haba pa na ng sagot. Galing po yung sa Bible pa rin po. Yung pinili kong sagot na yun. Diretso pa rin po tayo. Dito naman tayo ngayon sa Corintias. Bible pa rin po. Ang katawan ng tao ay binuo ng maraming parte, ngunit isa pa rin katawan. Ganon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan at iisang espiritu rin ang tinanggap natin lahat. Yan po. Ang ibig po dito kasi tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo ay binago na po kasi binago na ng ating Panginoon Diyos ang kanyang mga kautusan. Kasi diba dati mag-aalay ka lang ng mga hayop. Ganyan. Ngayon iba na po kasi tinubos na nga po tayo ng ating mahal na Panginoon Jesus, ay nasa grace na po tayo. So ibig sabihin, malaya na tayo. Yun, malaya na tayo. Pero siyempre kahit malaya na tayo, ay gumawa pa rin po tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Yan, magandang gabi pa sa iyo kay Diding Sangalan. Oy, Diding, nanonood ka pala. Saan ka ngayon? Nasa Cavite ka ba o sa Pasay? Shout out sa iyo, Diding. So, ayun, ngayon, diretso naman tayo ngayon dito sa Ephesians pa rin. Ephesians. May isang katawan at isang espiritu tulad ng may iisang pag-asa ng kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y maging isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumilos sa lahat,
at manatili sa lahat. Wow, diba? Ang ganda. Ayan, so diretso pa rin tayo. Hindi nakakilala ng mga hilig ng laman. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakahabahagi, pagkainggit, panglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito, muli kayong binabalaan. Ang gumawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yun po ay hindi po sa ating galing. Galing po yan sa salita ng Diyos. Sa Bible pa rin po galing yun. Ayun po. Inahalin tulad natin ito sa puno na namumunga. Kapag titingnan mo itong bunga na hindi galing sa espiritu, ay kitang-kita ito sa mga iba't ibang relihiyon. Diba po? Parang hinalang tulad, kulang po siya sa isang prutas o puno. Kasi ang ating aminin po natin ngayon, sa dami po ng ating mga iba't ibang klaseng relihiyon, hindi may pagkakaila na minsan kapwa Pilipino nag-aaway-away o minsan sinasabi sila yung tunay, sila yung totoo, sila yung katanggap-tanggap. Kaya kung minsan mas maganda kung magbasa ng Bible kasi tutuusin, wala naman talagang sinasabi na Katolik, sinasabi na Iglesia or ano, wala po. Ang sinasabi lang po doon kung babasahin natin ng totoo yung nilalaman po ng Bible ay hindi po, wala po siya talagang bilanggit doon na okay, may simbahan, may tahanan, pero walang sinasabi kung anong klaseng relihiyon. Ang sinasabi lang doon ay mangalap, mangaral, ituro yung mga katulad ng ginawa ng ating Panginoon si Kristo, yung pagkabagaan loob na kahit inuusig na siya, hindi siya nagagalit, hindi siya, basta basahin lang ninyo yung Bible, mauunawaan niyo kung ano ang aking mga pinagsasabi. Ayun po, so ngayon, diretso na lang po tayo ulit, kasi matagal-tagal na pala. Ayan, sabi nga doon ay ngunit kung makikinig ka sa mga debate, okay. Ayun nga, sinasabi ko, may mga iba't ibang relihiyon dito sa kahit saan lugar, may mga iba't ibang relihiyon. Ngunit kung makikinig ka sa mga debate nila, sila ay nagmumura na dahil sa bugso ng galit at pagkakampi-kampi at iba pang bunga mula sa laman. Kaya ito talaga ang tunay na dahilan kung kaya't di talaga tunay na relihiyon ang mababasa sa Biblia. Kung ating uunawain at iintindihin, ay ito ang pamumuhay ng mga nakasulat sa Biblia. Basahin natin sa Galatian. Ayan, Galatia po. Basahin natin sa Galatia. Ang sabi po dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ayan po ang sinasabi. Talakayin natin ng bahagya ang tungkol sa nakasulat sa Biblia na Iglesia. Dito, basahin natin sa Mateo. Kasi mga mahal na mga kapatid sa panalangin, ang Iglesia, ang tinutukoy po ng ating mahal na Panginoon Jesus sa Iglesia ay tayo po, tayo mga sarili, tayo mga tao. Tayo ang kanyang iglesia, kaya nga sabi, ingatan natin ang ating mga katawan. Kasi ang kanyang Holy Espiritu ay nasa ating kapwa, nasa ating mga tao. Yan ang tinatawag na
iglesia. Hindi siya tumutukoy ng kung anong grupo. Simbahan man to o religiyon, hindi siya tumutukoy sa ganon. Ang sinasabi doon, kung uunawain lang sa mga nagbabasa po ng Bible, kung nauunawaan po nila yun, ang tinutukoy na iglesia ay, yun nga, sinasabi ko sa inyo, tayo pong mga personality, mga tao po, tayong mga kapatid sa kanyang panalangin, tayong mga tao. Yun po ang tinutukoy po doon. So ngayon, basahin po natin sa Mateo, ang sabi po dito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanig laban sa kanya. Sabi ko nga kanina ay hindi grupo ang relihiyon sa nakasulat sa Biblia, kundi pamumuhay ng salita ng Diyos. At hindi ito tumutukoy sa grupo o ano paman dyan. Kapag sinabi natin na sa salita ng Diyos ay tinutukoy natin ang ating Panginoon sa Kristo, na isinasabuhay niya ang utos at salita ng ating Diyos. Si Pedro naman ay hindi literal na siya ang tinutukoy na magtatayo ng iglesia. Ngunit, siya ang mangunguna para ipamalita ang salita ng Diyos, ang tamang pamumuhay na naaayon sa utos ng Diyos. Yun po ang aking sinasabi po kanina. Yes, diretso pa rin po tayo. Sa Mateo naman po. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na magningisdang sina Simon, na tinawag na Pedro, at Andres, na naghahagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At habang patuloy na naglalakad si Jesus, nakita niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee. Nakaupo sila sa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din ni Jesus ang magkapatid. Iniwan nila agad ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nang tinawag ni Jesus si Pedro at sabihin niya na gagawin niyang manghuhuli ng mga tao, yan, dito po ang babasahin naman natin ang kasagutan dito po sa John, sa Bible pa rin po. Babasahin natin dito sa John, ang sabi po dito, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga tao? Ang sagot naman ni Simon, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sabi naman ulit ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus na, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. O di po ba? Maraming ulit at maraming beses binanggit ng ating mahal na Panginoon Jesus yung tungkol kay Pedro na pakainin. Ibig sabihin po ng pakainin, turuan, ipangaral ang salita ng Diyos para mabuo, hindi yung magkahiwa-hiwalay dahil
Ang iba po, ang pakaintindi doon sa Bible sa kay Pedro ay sila po yung sinasabing grupo na tinutukoy ng Bible. Hindi po, wala pong ganun. Ang sinasabi po doon sa Bible, ang iglesia po ay tayo po mga tao. Ayun po. Si Pedro naman po, hindi siya sinabihan na magtayo, kundi sinabihan siya ng ating mahal na Panginoon Hesus na ipangaral. Nang maraming beses pa nga niya binanggit na ipangaral ang mga salita ng Diyos. Yun po yun ang sinasabi doon sa Bible na dyan. So, tuloy po tayo. Ang ibig ng ating Panginoon Hesus na sinabi niya kay Pedro na 3 beses niya ito nabanggit na sinasabi ni Hesus na pakainin niya ang mga tupa. Ay ibig niya na pakainin o ipangaral ni Pedro ang salita ng Diyos. Turuan ni Pedro ang mga wala pa sa kanila ang Holy Espiritu ng Diyos. Turuan ni Pedro ang mga tao na wala pa sa kanila ang Holy Espiritu ng Diyos at ito ay ang tinatawag na Gospel of Grace. Yan po. Ang tinutukoy ng Gospel of Grace ay hindi ibig sabihin na gumawa ng grupo. Ang tunay na relihiyon ay ang pagbabalita ng mga aral ng ating Diyos na nasa Biblia. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon Hesus na pakainin ang kanyang mga tupa at hindi gumawa ng mga grupo. Yun po. Iyon po sa Gospel of Grace ay tungkol sa pagkakaligtas ng mga tao ng ating Panginoon Hesus. Ang mga ulila at balo ay isinulat sa Biblia para nang sa ganun ay sila matulungan. Yan ang sinasabi ni Hesus na pakainin ang kanyang mga tupa, hindi ito literal na pagkain, kundi sa spiritual na pagkain. Ito kasi ang magbibigay buhay tungo sa buhay na walang hanggan. Ayun po, ang ibig sabihin po. Basahin natin ang Biblia ng Jan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. At ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nanatili sa akin at ako naman sa kanya. Naku, kung naiintindihan niyo lang ako, ang sarap pakinggan. Ito na nga ang sinasabi ng ating Panginoon Hesus. Magbahagi ng pagkain ng Espiritu na magbibigay buhay. Share the gospel, not the group. Yan po. Si Jesus ang pagkain, tinapay ng buhay. Huwag kayong gumawa para sa pagkain na sisira, kundi gumawa kayo para sa pagkain mananatili sa walang hanggang buhay. Ito ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang tinatakan ng Diyos Ama. Yan, ang tinutukoy po dito ay ang ating mahal na Panginoon Jesucristo Jesus. Siya po ang kinalugdan ng ating Panginoon Diyos. Kasi po, sinunod po niya at lahat po ay wala siyang bahid ng kasamaan. Lahat po ay perfecto po ang kanyang ginawa. Ang mga alagad ni Jesucristo ay nagtanong. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang gagawin namin upang aming magawa ang mga gawain mula sa Diyos? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ito ang gawain mula sa Diyos na kayo'y sumampalataya sa Kanya na sinugo ng Ama. Sinabi nga nila sa Kanya, ano ngayon ang tandang gagawin mo upang makita namin at sumampalataya kami sa iyo? Ano ang gagawin mo? Ang mga ninuno namin ay kumain ng mana sa ilang, katulad ng nasusulat. Binigyan nila sila
ng tinapay na kakainin na nagmula sa langit. Sumagot ang Panginoon sa Kristo. Sabi nga ni Jesus sa kanila, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo bibigyan ni Moises ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Ito ay sapagkat ang tinapay ng Diyos ay siya na bumabang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Hindi po ba? Sana nga po ay naiintindihan niyo ako. Ang sarap makinig kaya. Sagot ng mga alagad ni Jesucristo ay ito. Kanila ngang sinabi sa kanya, Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay na ito. Sagot naman ni Jesucristo sa kanila, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumapit sa akin ay hindi nagugutom kailanman. Siya ay sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Sinabi ko sa inyo na nakita na ninyo ako at hindi kayo sumasampalataya. Ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Siya na lalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. Ito ay sapagkat ako ay bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Wala akong iwawaglit sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ngunit ibabangon siya sa huling araw. Ang kalooban niya na nagsugo sa akin, ang bawat isa na nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Ibabangon ko siya sa huling araw. Ayun po ang sinasabi ng ating Panginoon Hesus. Ang mga Hudyo nga ay nagbulong-bulungan patungkol sa kanya dahil sinabi niya, ako ang tinapay na bumabang mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito ay si Jesus na anak ni Jose? At kilala natin ang kanyang ama at ina? Paano nga niya masasabing ako ay bumabang mula sa langit? Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at ibabangon ko siya sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat isa nga na nakakarinig sa Ama at natututo ay lumalapit sa akin. Ito ay hindi dahil sa nakita ng sinuman ang Ama. Ang tanging nakakakita sa Ama ay siya na mula sa Diyos. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Siya na sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay na buhay. Ang inyong mga magulang na kumain ng tinapay sa ilang ay nangamatay na. Ito ang tinapay na bumabang mula sa langit. Maaring kumain nito ang sinuman at hindi mamamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang makakakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. Ito ang aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan. Ayun po ang kanyang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Nagtalo-talo nga ang mga Hudyo. Kanilang sinabi, paano niya maibibigay sa atin ang kanyang laman upang kainin? Sinabi nga ni Jesus sa kanila, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo ay makakain ng laman ng anak ng tao at makainom ng kaniyang dugo, ay wala kayong buhay. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw. Ito ay sapagkat ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin. Ako man ay sumasakanya. Ang amang buhay
Ang amang buhay ang nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay dahil sa Ama. Gayon din ang kumakain sa akin, siya ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang mula sa langit. Hindi ito tulad ng ang inyong mga ninuno ay kumain ng mana at ngayon ay mga patay na. Siya na kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ayun po, ang ganda po ng pakinggan. Sana nga naiintindihan ninyo ako. I-play nyo lang ulit para maunawaan niyo ako. Ngayon sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita ng walang hanggang buhay. Kami ay sumasampalataya at nalaman namin na ikaw ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos. Ayan. Sabi ni Jesus, sinabi niya sa kanila, kayo ay mga taga-ibaba, ako ay taga-itaas. Kayo ay mga taga-sanlibutan, ako ay hindi taga-sanlibutan. Sinasabi ko nga sa inyo na kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan. Ito ay sapagkat kung hindi kayo sumasampalataya na ako nga, iyon, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So, tuloy pa rin po tayo. Hindi nila naunawaan na ang sinabi niya sa kanila ay patungkol sa Ama. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanila, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao ay saka ninyo makikilala na ako nga siya. Malalaman ninyo na wala akong ginawa ng sa sarili ko. Subalit kung papaano ako tinuruan ng Ama, ay gayon din sinasabi ko ang mga bagay na ito. Siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi ako iniwan mag-isa ng Ama sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Habang sinabi niya ang mga bagay na ito, marami ang sumampalataya sa Kanya. Ang sarap magbasa, galing sa Bible po itong aking sinishare po sa inyo. Yan po ang nilalaman ng mga salita ng Diyos sa Bible po. Di po ba, kung iintindihin po natin, iba-iba po kasi ang pakaintindi ng mga tao eh. Kaya, mas maigi pa rin kung magbabasa talaga ng Bible at iintindihin at uunawain. So, magpatuloy pa rin po tayo. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo na sumampalataya sa Kanya, kapag mananatili kayo sa aking salita, totoo kayo ay aking mga alagad. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ayan. Siya na nasa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya nga hindi kayo nakikinig ay sapagkat hindi kayo sa Diyos. Yun. Kung nanaisin natin sumunod, pinapatutuhanan ko na mahal at tutulungan tayo ng ating Ama sa langit at ng Kanyang anak na si Jesucristo. Sa pangalan ni Jesucristo, ating Panginoong Jesus. Amen. So hanggang dito na lang po tayo, natapos din ang haba. Kung nanaisin natin sumunod, pinatutuhanan na ito ng mahal at tutulungan tayo ng ating Ama sa langit at ng Kanyang anak na si Jesucristo, sa pangalan ni Jesucristo, ating Panginoon Jesus. So, ayun po ang aking isinare sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello dyan, Deding! Hi, kumusta dyan, Deding, sa inyong lugar? Nasa Pasay ka ba ngayon o nasa Cavite? Ang aking kumaring si Lenny Perez, magandang. Ang aking, tama, magandang gabi sa inyong lahat. Ganun din po kay Pelican. Yan. So, hanggang dito na lamang po, i-play nyo na lang po ulit para maintindihan ninyo ang aking mga share sa inyo tungkol sa relihiyon. Grupo po ang tinutukoy sa Bible, hindi po kung anong mga grupo. Ayun lamang po, maraming salamat po. Basta lahat ng klaseng mga tao sa mundo ito, kung ano pa mga relihiyon diyan,
mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat. Chop, 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 chop. Mama, chup, chup po. Bye. Thank you.